ka po sa lahat na sa isa na namang pagkakataon ng pag-aral para sa kalalago, para sa inyong, sa aming pagpapasakop sa inyong banal na gawain. Panginoon, sa oras mong ito, patuloy po namin idinadalangin ang bawat isa sa amin, ang amin pong mga kalusugan, Panginoon. Alam po namin na hindi na po kami bumabata. Hmm, may mga pagkakataon na napapagod po kami sa amin pong mga trabaho, nakakapagod na isip, sa pag-iisip, yung lagi po kaming nakatutok sa recitation, Panginoon. Alam po namin na marami kaming nalalabag sa amin pong mga kalusugan. Subalit, turuan niyo po kami na pangangalagaan po ito. Panginoon, patuloy po namin ignadalangin po si Doc Ray sa kanya pong kalusugan. Siya po ang ama ng paaralang ito. At alam po namin na kayo po ang may kaloob ng kanyang karunungan, Panginoon, na gusto niya pong i-transfer sa amin. Gusto niya po kaming matuto at ma-equip. Kaya nga po, patuloy niyo pa po siyang gamitin. Gamitin po ang school na to. Kami po mga nag-aaral dito para lalo po kaming ma-equip para sa banal na gawain, sa ikatatapos ng inyong banal na gawain. Para po, Panginoon, makasama ka na po namin. Kasi sa mundong ito po, hindi na po maganda mabuhay. Panginoon, itinatalaga po namin ang gagawin po namin pag-aaral. Kayo po ang manguna. Kayo po ang mangusap. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Wow. So, sino po yung gustong magbasa nung kanyang assignment? Isa lang. Patikim. Volunteer. Allah. Nakita Sige, niyo po yung ma'am. assignment. Di po ba, gumawa tayo ng sarili nating PC para po matuto po tayo sa isa't isa. Kasi yung opinion ng bawat isa, mababasa ng bawat isa. Kaya in-encourage ko po yung mga nagsasubmit sa akin, isubmit din po doon sa GC. Kasi sabi nga po ano iba-iba po tayo ng opinion at nakakakuha po tayo ng maganda sa bawat isa. So sino po yung gustong magbasa? Isa lang, patikim lang po. Any Sige, volunteer ako po. para po sa ilang Ako po. points ang gusto niyo po. Sige sir, go ahead. Okay po. Yeah. Ayun. Ay, siguro po basahin po muna natin yung assignment. Sige po. Opo. Huh? Babasahin ko po yung assignment po. Yun po muna, yun po munang ginawan natin ng reaction. Yes po. Yung article na yon. Opo. Para makaano po, kunti lang, ay mahaba. O sige, yung reflection na lang po, mahaba pala. Mahaba yun, ma'am. Mahaba yun, ma'am. O, sige, yung reflection na lang po. Oo. Basta ito ay Adventist pastor, Yes po. sabi niyo, for dance with pastor from other denomination. Sige po, Yes po. basahin nyo na po yung ano nyo. Okay. So, magandang gabi po sa ating lahat. Ito po yung kaklase si Romeo Celeste. Ito po ang answer ko po. Answer to the assignment of interfaith ethics and chaplaincy. Reaction paper on the news update. Adventist pastors forge bands with pastors from other denomination. The news update happening at the headquarters of the Seventh-day Adventist Church at San Pablo City for the project for reaching every clergy at home celebrates is a showcase and manifestation of a Holy Spirit-filled initiatives of the leaders of the place. It is such a move that came out from the box of our traditional mode of evangelism, very focused on evangelizing the members of the different churches without taking note of what will be the reactions of the leaders of other denominations, especially when some of their members left their church and joined the SDA organization. No wonder
These leaders have indifference with the SD Church. Their ill feelings of losing some of church members aggravated the hostility against our leaders, that instead of hoping to be friends with them, the contrary happened. Based on the foregoing, I believe the Holy Spirit is moving the hearts of our leaders to find ways how to foster closer relationships and establish strong friendship with the ministers of other churches, thus the spirits. The project breaks the wall of separation and biases of other denominations, particularly the leaders, leading to the opening for the working of the Holy Spirit in their respective hearts, with the end view that they might be the sheep that are not yet in the fold, who sooner or later, once convicted and converted by the Holy Spirit, will be gleaned from the positive reactions of the participants, how they express their heartfelt gratitude for the opportunity to fellowship with Adventist ministers. That's all, ma'am. Hello, ma'am. Hello Tapos po. na po. Opo. Bali, ang ginawa po dito ng North Philippine Union Conference ay nag-invite po sila ng mga pastor from other denominations, ano po? At nagkaroon sila ng Yes team po. na Feed My Lamb. May 56 Yeah. participants na nag-join. Ito iba-ibang denomination ang dumalo. So, sa tingin po ninyo, yung nangyari na ano nila banding ng mga pastor na to, ah, ah, nagkaroon po ba ito ng tagumpay? Nagkaroon sila ng spiritual growth? For me po, yes. So, ito po ano lang po to, example lang po ito ng interfaith dialogue. Ano po? Yeah. Sino pa po gustong Yes po. magbasa? Tama. Dalawa para ayos. Dalawa po. Sino pong gustong mag-volunteer? Para punta Papadak. na po tayo sa susunod nating. Sige. Papadak. Teka lang daw ka. Go ahead, Ma'am Michelle. Yes. Yes, ma'am. Okay. The Interdenominational Convention, spearheaded by the North Philippine Union Conference, or NPUC, of the Seventh-day Adventist Church, is a living testimony of the working power of the Holy Spirit in these leaders who are steadfast in their love for Christ and His ministry. Project for reaching every clergy at home or preach, with the theme Feed My Lamb, showcases the possibility of establishing rapport and forging bonds of friendship with our brothers and sisters who are also the shepherds of other churches. This is such great news that resonates in our hearts and minds that indeed Christ is even at the door. We must exhaust all our means to hasten His soon return. I feel that this can open more doors for opportunities, collaborations, and interfaith dialogues where we can share with them Christ-centered lectures and spirit-filled messages. This in turn will inspire them to study the Word of God, promote a healthy lifestyle, encourage the use of wholesome music, strengthen family devotions and relationships, and foster mental health campaigns in the respective churches that we so advocate. Moreover, the positive response and feedback of the church leaders ignite in us a determination to pursue more on these modern approaches and strategies, which is more contextualized, needs-based, and differentiated. Boundaries and walls are now slowly vanishing, leading Christian leaders to reach out and unite and focus not on our differences, but on our common grounds.
Jesus unites us. Our love for him compels us to blaze the trail and to make a difference in our community. I am excited to be able to benchmark programs and activities like this, where we can work together with our brethren from various sects and introduce Jesus to them in a different light. These ventures will not only benefit them, but we will also glean many wonderful insights from our faithful friends who are also passionate and zealous in their endeavors to follow Jesus. In the end, this ministry might be an avenue for them to learn the truths in the Bible, and they may thirst more of the living water of Jesus Christ, our King. Tapos na po, Thank you, ma'am. ma'am. So, opo. Thank you po sa pag-share. Iba talaga pag doktor. Okay po, punta na po tayo dun sa topic natin. Sabi ko po, pwede pa po kayong mag-submit, yung hindi pa po nakapag-submit. Doon na po natin idiretso sa sa GC para natatabunan po kasi hindi lang po kasi kayo yung ano po sa office sa akin po nagsisend ng message. Lang po talaga para ma-record po. Doon na rin po. So, mag-share po ako ng screen. May screen ako. Meron na po, ma'am. May screen na po. Wala. Yes po, ma'am. Meron na po. Ano kundi. So, we have already defined interfaith dialogue, the goal of interfaith dialogue, the key elements of interfaith dialogue. Na ano na natin lahat yon. So, tonight, we're going to explore more. Anong culture po ng mga Pilipino, kilalang kilala po tayo. Dito tayo namamayagpag. Sabi Being hospitable. Famous tayo sa culture na ito. Aking internet. Being siapa? Because tonight, we are going to start interpretive hospitality. So, kung ang mga Pilipino ay dito ang pagtanggap nila, paano po ba nagiging hospitable yung mga Pilipino? Example, nung bata ako, ganito eh. Ganun po ba talaga yung mga Pilipino? Siyempre, nung di ba, okay lang sa pinanganak na mayaman. Sino po ba yung siguro sila yung may ulam. Yung mga anak wala. Hospitable. So, oh, akin, nung bata ako pa, yung mga gamit, nakatago kasi yun, ganun ang mga lola-lola nun, nakatago, nakabaol. Pero kapag may bisita, ilalabas. Sino po yung nakaranas ng ganon?
sa mga lola nila. Huwag niyo Opo, sabihin ano ako po? naman ang pinakamatanda rito. Marami lang po akong Oo. uban, pero hindi pa po ako matanda. Pero nakita niyo po yun sa mga sinauna nating mga magulang. Opo. O opo, talagang ganun po sila. Para ipakita lang po yung hospitable sila bisita, pupunta sa sa kanilang mga tahanan. So, ay sinabi, pwede nating ma-understand as in hospitable, being hospitable. O mai-connotes ito na hospitality. Bakit po kaya? At ang susunod na tanong, biblical po kaya ito? Yung pagiging hospitable. Yes po. Pwede po ba kayong mag-cite na bakit po ito biblical? Anyone? Bakit nyo nasabing biblical? Sa akin noon, hindi ko maunawaan eh. Parang unfair. Unfair sila lola, unfair sila nanay. Kasi pag may dumaan na bisita, at anong unang-unang gagawin? Magkakatay ng manok yan, siyempre. O, di ba? Pero Opo. bakit ito ang being hospitable pala biblical? Based from the Bible, ma'am, noong una, kung si Jesus magpunta doon sa mga, yun sa prenya, katulad ni Lazaro, nag-prepare ng pagkain para kay Jesus. Hospitable. Mayroon po ako rito hinanap na na verse. Sabi po sa Romans 12:13-15. Sa 13 sabi niya, share with Lord's people who are in need. Practice hospitality. Bless those who persecute you. Bless and do not curse. Rejoice with those who rejoice. Mourn with those. Mourn with ito ng etong nasa mag-react naman po kayo. Hindi niyo po ako naririnig. Static po. Nanig man, ma'am. Naririnig, ma'am. Nakinig Hindi, kami, ma'am. hindi po ako nagpapa-report. Kasi yung iba niyo pong subject reporting, hindi po ako nagpapa-report. Ang gusto ko lang po ay Salamat po. para lang po tayong nag-uusap. Opo, hindi po para po tayo Opo. mag-uusap kasi natututo po tayo pag parang nag-uusap lang tayo. Hindi po ako magchuchuri dito na sige, basa ng basa ng basa ng basa. Kasi at the end of the class, ang ang mauunawaan nyo lang yung maling pronunciation ko. Hindi yung nais kong iparating. Nais iparating nitong subject natin. So, di, Okay po kaya yun. gusto ko po react. Okay po yun sa Yes, TV po. ma'am. Ikawain play. Bakit po important sa pagiging chaplain, yung pagiging hospitable? Sabi niya dito, pakibasa po. Nag-grade po Hospitality ako. matters. Okay. Hospitality matters because it delivers
relationship and creates space for new ones to flourish. So, ang tanong, why hospitality is important? Sabi niya hospitality matters because it depends existing relationships and Putol ata ka, ma'am. create the space that all love accepted. So, ito talaga yung ano ng chaplain. Ano po? Yes po. Di ba yung presence and support natin? Di mo po, gawain talaga ng chaplain. At kung may bisita ka, meron kang interaction. So, pag may interaction ka, may dialogue? Wala. Meron. At Meron po. ang pagiging hospitable po, pinipili nyo lang po ba? Kailangan Adventist lang? Adventist lang yung gusto ninyong patuloyin? Adventist lang yung inyong mamahalin? Adventist lang po ba yung ating i-accept dun sa, halimbawa, hindi lang po kasi ito i-accept natin sa bahay. O yung ito lang po yung pag being hospitable tinatanggap natin sila lahat. Yes po, kahit sino Hindi po lang tanggapin. pagtanggap na patutulungin sa bahay natin. Kahit sino po tanggapin. Tanggapin Opo, natin kahit lahat. sino ay Kasi ang sabi so, ni so Jesus. ito ay interfaith. Yes po. Tama po? Interfaith. Tama. Yes, ma'am. Interfaith. Ang pagiging hospitable, interfaith. So, Tama po. Ma'am, sabi po, an interfaith chaplain is a spiritual caregiver who provides emotional and spiritual support to all persons of any religion. In doing so, he or she must balance the various and competing cultural and religious norms that define human being. So, caregiver ang interfaith chaplain, spiritual caregiver na nag-provide ng emotional lahat. Hindi namili. So, kasi po sa Christian yung pong hospitality, all way back to the book of Genesis, ano na po ito, pinapractice na po ito. So, sa book pa lang ng Genesis, meron na pong mga interfaith chaplain. Yes po. Opo. Hospitality is the offer to extend the privileges of the community to those who do not have the standing to expect it, especially those who are vulnerable because they are stranger. Ma'am, hindi nakita yung binabasa mo. Wala po yun doon. Hindi na-move yung So, pero po, yung pong spiritual care ay mayroon din po itong mga several tension. Number 1. Ano pong sabi dito? A chaplain must respect the patient belief while also being authentic to her own tradition. Opo. Pag sinabi pong patient dito, hindi po hindi po sinasabing pasyente lang yung may sakit. Patient is anyone who need care. So, anong daw sabi? A chaplain must respect the patient's belief. Hindi mo babaguhin. Irerespeto mo. Sa interfaith dialogue, irerespeto mo yung paniniwala nila. Pero,
authentic ka doon sa sarili mo. Hindi ka bibigay, hindi ka susunod po. Ang so kaya po siya nagki-create ng tension. Kumbaga, kalaban mo rin po yung sarili mo, di po ba? Kalaban mo, hindi ka magpapadala. Pero irerespeto mo po yung kanilang mga beliefs. Tandaan po natin ang patient being hindi care. Kaya may sakit din nga naman kasi kailangan niya ng care. Hindi siya may sakit physically, pero kailangan niya ng care natin emotionally, spiritually. So, yun po yung tinutukoy doon. And number 2, he must provide religious services in a secularized profession operating in secularized institution. Ano pong ibig sabihin yan? Bakit po yan tension din ng isang spiritual caregiver or chaplain? Lahat po ng tao, ma'am, mag-care, i-care natin services in a secular profession. Ano po ba yung sinabi service? I-identify nga po natin yung mga religious services kasi chaplain na po tayo eh. Baka ma-out of way tayo sa mga religious services na ino-offer po natin sa ating mga patient. We can offer prayer po, ma'am. Pwede pa po natin yung prayer. Anong process natin i-offer sa kanila? Depende sa kanila kung ano ang Halimbawa, gusto. yung institution hospital, public hospital. So, nag-request sila magpa-pray sa hospital yung may sakit. Ano po yung pwede natin i-offer na Prayer po. Prayer for complete healing and recovery po. Comfort po. support. Ang mga Support po. Kung mayroon kang tutulong. Tapos, support. Sa community ka agad sit by star. Mas wedding, sila ng aming, maraming ikakasal, grupo. So, andun na kasi yung pastor ng Adventist. Kasi Adventist ang asawa. Na kasi yun malapit na ang eleksyon. Naka-file na sila ng candidacy. So, maghihintay si pastor, mayroon pa siyang pupuntahan na iba. So, sabi sa akin, Carmen, lapitan mo na si pastor, si mayor, para umiksit na't maipag-pray kasi nag-request sila ng pray birthday niya. So, lumapit ako kahit nandun siya syempre, nasa party, pero tapos na siyang mag-officiate ng kasal. Sabi ko, Mayor, andyan na po si pastor. Ay, oo. Ipag-pray ako nun. Kayo talagang mga Adventist kasi. Ang lakas nyo sa Diyos. Umuwi po siya. Iniwan niya yung party. So, dun talaga tayo, parang, yun na yung, natin, brand natin. Kung sa produkto, ang mga Adventist ay, hindi man po tayo makabigay ng pera. Pero, hindi natin iniiwan na hindi natin naiipag-pray. Correct, ma'am. Yes po. Men, opo, doon tayo mayang.
At doon tayo natatapato, Panginoon. So, invite ko po kayo sa hindi mga bukas po. Uma-attend po ba kayo nung Prayer Warrior Academy? Yes Sino po. po uma-attend? Every Wednesday. Opo. Attend po Opo. tayo. Kasi yung po para ma-equip po tayo yung tatak natin na Adventist, na prayerful, yun nga yung nakakabilib, hamakin mo. Live. Hindi. At prayerful na mga tao. At kung hindi man po tayo makabigay ng pera na makatulong, yung prayer po ano yun mas matinding yun, mas matinding maiibigay po natin. So ang daming halos ang sinagot niyo po ay ang religious service na pwede nating ibigay ay prayer. Pero about diba kapag chaplain na, yung mga na-ordain at nagkaroon na may mga license din naman diba? Kung malalicense kang magkasal o pwede mo rin po yun i-offer sa mga hindi Adventist. Basta gusto nila. Parang dito nga parang nainggit ako. Sabi ko, ako sana yun. Sabay ganun Yung, pero syempre dapat authorized ka talaga na magkasal. Meron ako ditong magta-time out lang ako. May naghahanap talaga ng magkakasal. Expire na raw kasi yung lisensya ng pastor na hindi Adventist na pastor. Problema sila kung dalawang kasi siya. So sabi ko joke lang. The other for conflictors hindi. So, ano po ba, pag sinabi pong conflicting social and cultural factors, ano po ba yan? Siyempre, kailangan tignan din po niya kasi yon. Hindi po tayo, hindi po tayo chaplain na yung parang bara-bara lang ba? Iko-consider po natin yan. Ano po ba yung mga conflicting cultural factors or social factors? Halimbawa, pero dito sa Pilipinas, hindi pa rin natin tanggap ang abortion. O di ba? Pero sa ibang lugar, nako, tanggap Adapted na na. nila 'yan. Opo. Opo. So, as chaplain, kung ang natin yung pagiging hospitable po natin, natin, i- 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 bibigyan po natin, iko po natin. Ma'am Sherlyn, hello po ma'am. Mag-aano na po yung 7 o'clock na class. Reporting po sila. Hindi ko po alam eh. Yung kay Doc Ray? Opo, pwede na po sila kasi Yung reporting kay po Doc Ray sila. ba yan? Opo, pwede kasi mas po, Okay. para yung group matapos po. Pwede na rin po akong huminto rito. At magbibigay na lang po ako ng assignment. Sige ma'am, eksaktuhin mo na ma'am na 7. Thank you. 4 minutes na lang. Sige. 4 minutes na lang. So,
hihinto po tayo dito. Ah, then sa GC po natin, magbibigay po ako ng assignment doon. Sabi ko nga po, itong subject na to, kasi ito dialogue eh. Kailangan po Dapat may dialogue. participation habang Tama. nagdi-discuss. Then, basa. Una po ako dito sa school, may kasabi po si Doc Ray na parang galing sa sa isang classmate natin. Hanggang ngayon yata classmate natin siya. Basa-basa rin pag may time. So, hindi po tayo monologue dito na isa lang ang nagsasalita kasi ito po ay interfaith ethics. So, mag-share po tayo. At hintayin ko po yung mga yung mga assignment po ninyo. Yung marami pa pong 10 lang po ba talaga tayo sa klase? Ngayon, Saka paki-add po sana yung mga hindi pa po wala pa po dun sa GC. Kasi hindi ko po kasi talaga kilala lahat. Kasi pa iba-iba naman yung mga nag-a-attend. So, kung may sila nakasali. Ma'am Carmen, nagsabi si Ma'am Shiva na hindi daw po muna siya magtutuloy sa sa masters. Masyadong madami daw siyang ginagawa. Thank So, i-minus mo na siya, ma'am, sa list mo. you po, ma'am. Yung mga suggestion na kasi di ba binigay ko po yung outline. thank you po, ma'am. Hello po. Alin po yun, ma'am? Hindi ko narinig. Ako yatang putol. Oh, putol-putol po kayo, ma'am. Opo, nag-unstable po kasi yung aking mag-closing prayer na po tayo. Request po natin sino po kaya? Mag-volunteer na lang po. Ako po, ma'am, mag-volunteer. Sige po, sir. Sige po, pray po tayo. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Dios Padre Celestial, Señor, gracias el lectura que dale si ma'am kanamon about chaplaincy. Pabor, bendisi kanamon el Espiritu Santo in a verdad. Kiyang klase kami na chaplaincy, pastoral, bendisi todo yung mga classmate, divinity of chaplaincy. Bendisi tamin diamond professors. Gracias God, tadalio na nombre de Jesucristo, in Jesus' name, we ask our loving Savior. Amen. Thank you, ma'am. Thank you po. Isi-send ko na po doon sa sa GC yung assignment. At reaction lang po yun. Okay po. Si Jesus. Hintayin lang namin. Ano, ma'am?